Ano ba naman ang mayroon sa isang maliit na kapuluan na ito? Iyan ang mapanghamong tanawin ng 3,000 mayayamang retiradong Amerikano. Sumakay sila sa 6 na chartered plane na ganap na pribado. Lumapag sa Pilipinas na may pagmamataas, na parabang nananakop ng isang bagong lupain. Ngunit ang maikli, 6 na araw, 5 gabing pamamalagi ay babaligtad sa kanilang pananaw sa buhay. Sa araw ng kanilang pag-alis, isang di kapani-paniwalang eksena ang bumulaga sa NAIA. Ang mga matatandang may kapangyarihan at kayamanan na kayang paikutin ang mundo ay umiiyak, parang mga bata, na ayaw pang umuwi. Ano ba ang nasaksihan nila sa Pilipinas at anong mahika ang gumayuma sa kanila? Maging ang mga kilalang awtoridad sa Western medicine ay natahimik at nagbigay galang sa hilot at sa pusong Pinoy na pagmamalasakit. At ang iisang tour na ito ang naging mitsa na nagdulot ng pagdagsa ng mayayaman sa buong mundo patungo sa Pilipinas. Ang tunay na dahilan? Sa likod nito ay isang kuwento ng muling pagsilang ng kaluluwa ng isang matandang mag-asawa na hindi maiikuwento ng walang luha. Ang kauna-unahang kuwento ng himala sa Pilipinas na ikinagulat at ikinainibigan ng mundo. Ngayon, isisiwalat na ang buong kwento. Ang unang pagdagsa. Ang hilot at ang loob na natagpuan ng 3,000 mayayamang Amerikano sa kanilang twilight tour sa Pilipinas. Naabot ang 200,000 na daily arrivals sa NAIA. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit nagmamadaling pumunta sa Pilipinas ang mga tao mula sa buong mundo. Nagkakagulo ang buong mundo. Paano po ba ako makakatira sa Pilipinas? 6 na chartered plane lulan ang 3,000 miyembro ng American Senior Wealth Club ang dumating sa Pilipinas at agad nagbukas ng isang nakakagulat na tanawin. Pagkatapos ng 6 na araw, 5 gabing biyahe, may lumitaw na mga taong humahagulgol ayaw umalis ng Pilipinas. Ngunit hindi perpekto ang biyaheng ito mula simula. Ang mag-asawang retiradong manggagawa sa kalusugan mula Amerika ay nag-alinlangan, ano pa ba ang makikita sa isang maliit na islang bansa sa Asya? Ngunit, nakakagulat, ang kanilang isinulat na travel review ay kumalat sa buong Amerika at naging usap-usapan. Napuno ang lahat ng eroplano papuntang Pilipinas, umabot sa puntong kailangan ng emergency flight increase at walang tigil ang daloy ng mga biyahero mula sa buong mundo. Paano inilarawan ng mga mapagmataas na ito ang Pilipinas? Sisimulan ko na ngayon ang kuwentong iyan. Pakiusap. Ang channel subscription at like ay malaking tulong para makagawa ng mas mahusay na mga video. Pakisabi rin po sa comment section kung saan ninyo pinapakinggan ang kuwentong ito. Salamat po sa inyong pagsama, nasaan man kayo. Ang matinding sikat ng araw ay dumaloy sa salamin. Ang berdeng damuhan sa kabilang dulo ng golf course ay napakaliwanag at nakakasilaw. Nakaupo ako sa mesa, may hawak na tasa ng kape. Nakita ko ang mga pamilyar na mukha sa paligid. Sila ang mga miyembro ng Silver Circle na nakasama ko sa loob ng 5 taon. May anunsyo raw ng destinasyon natin ngayong taon para sa Twilight Tour, bulong ni Margaret na katabi ko. Tumango ako. Taon-taon, ang panahong ito ay nagdudulot ng kaba sa dibdib. Noong nakaraang taon, Switzerland, bago iyon, Italy, saan naman kaya tayo ngayon? Naglakad ang MC patungo sa entablado. Nanahimik ang buong hall. Kinuha niya ang mikropono at dahan-dahang nagsalita. Ang destinasyon ng Silver Circle Overseas Twilight Tour ngayong taon ay may sandaling katahimikan. Pilipinas. Biglang nagkaroon ng bulungan. Tiningnan ko ang asawa kong si Alan. Tumaas ang kilay niya. Pilipinas. Talaga? Medyo malakas ang boses ko kaysa sa inaasahan. Ganoon din ang reaksyon ng mga tao sa paligid. May nagkibit-balikat, may nagtanong kung saan iyon. Kinuha ko ang brochure sa mesa. Sa pabalat, may litrato ng matataas na gusali. Metro Manila ang nakasulat. Pilipinas, talaga? Ikaw naman, bulong ni Alan. Hindi tayo magkaintindihan at isa lang yan sa mga islang tropikal. Marami pa raw bagyo. Oo nga, iyon din ang naririnig ko. Pareho kami ng iniisip. Ang nakikita namin sa balita ay laging tungkol sa tensyon o kalamidad. Isa pa, yang hilot na yan. Humina ang boses ni Alan. Hilot? Ang pag-iinit ng mga damo at pagmasahe, walang basehang siyentipiko yan. Tama ka. Kami ay nagtrabaho sa ospital sa loob ng 30 taon bilang surgeon at nurse at laging nag-aalangan sa mga paggamot na walang patunay. Ang hilot,
at herbal medicine ay tradisyon lamang. Sa tingin namin, Susan, baka maganda dyan, sabi ni Margaret. Nakabukas na ang brochure niya, ang sabi. Maganda raw talaga sa Pilipinas ngayon. Ang kaibigan ko, pumunta noong nakaraang taon at lalo raw maganda para sa may arthritis sa tuhod. Tuhod? Napatingin ako sa aking mga paa. Sa loob ng ilang buwan, hirap na akong umakyat at bumaba sa hagdan, may kirot tuwing umaga. May wellness experience daw. Traditional Health Institute raw. Tumawa si Alan. Traditional health? Ano bang pinagsasabi mo? Ang medisina ay agham, hindi tradisyon. Oo nga, medyo nakakapagtaka pero nakangiti si Margaret. Pero hindi naman masama kung susubukan natin, hindi ba? Bayad na ang fees natin. Ang kanyang sinabi ay tama. Hindi biro ang bayad. Mukhang wala ring masabi si Alan. Nanatili siyang nakaupo, nakayakap ang braso. Nagpatuloy ang paliwanag ng MC sa entablado. May kabuuang 3,000 miyembro po ang lalahok. Naghanda po kami ng mga chartered plane para sa inyo. Nagkagulo ang hall sa salitang chartered plane. Hindi raw ito regular na biyahe. Aalis tayo mula Dallas at tuloy-tuloy sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Lahat ng upuan ay business class at may 1,000 concierge na sasama sa loob ng 24 oras. Kinalas ni Alan ang yakap sa braso. Charter, ha? Pinaglaanan talaga nila. Mukhang nag-isip sila ng husto. May lumabas na litrato ng paliparan sa screen. Malinis at moderno. Mas sopistikado kaysa sa inaasahan. Ang kisame ng lobby ay salamin at ang sahig ay kumikinang sa kintab. Yan daw ang NAIA Terminal 3. Isa raw sa pinakamalinis na paliparan sa mundo. Bulong ni Margaret. Mas maganda pa kaysa sa paliparan natin. Talaga ba? Nag-alinlangan si Alan. Ewan ko, hindi natin malalaman hanggat hindi natin napupuntahan. Nagpalakpakan sa paligid. Ngunit ako, nag-aalangan pa rin. Hindi ko kilala ang bansang iyon. Ito ang unang beses ko sa Asya. Anong gagawin mo? Tinitigan ako ni Alan. Puno ng pag-aalinlangan ang mga mata niya. Sa totoo lang, hindi ako interesado. Bakit Pilipinas pa, hindi na lang Europa? Sa sandaling iyon, may inilagay na velvet box sa mesa. Tahimik na inilapag ng waiter. Pagbukas ko ng takip, nakita ko ang isang ginintuang passport case. Nakaukit ang pangalan ko. May kasama ring luggage tag. Ang texture ng balat ay makinis. Mukhang handa na lahat, sabi ni Margaret, tumatawa. Bakit ka pa nag-aalangan? Kung hindi tayo pupunta, sayang lang ang fee sa susunod na taon. Tiningnan ko ulit ang asawa ko. Buntong hininga siya. Sige na, pero kung hindi ako mag-enjoy, magrereklamo ako agad. Oo, hindi rin ako expecting. Ngunit may kakaibang kaba sa isang sulok ng dibdib ko. Pag-aalala at kuryosidad, magkahalo. Ano ba talaga ang Pilipinas? Lumabas ako ng hall at tumingin sa labas ng bintana. Malawak ang asul na langit. Naghihintay ang kotse namin sa parking lot. Binuksan ng driver ang pinto. Ma'am, maganda po ba ang araw ninyo? Oo, salamat. Habang sumasakay sa kotse, sinabi ni Alan, Susan, maging tapat ka. Excited ka ba? Hindi, maikli kong sagot. Pero curious ako. Bakit Pilipinas pa ang pinili? Siguro dahil mura. Pero hindi naman mura ang pagpapacharter ng eroplano. Tumango siya sa sinabi ko. Tama, kung chartered plane, malaki ang gastos. Ibig sabihin, mayroon talagang kakaiba? Ewan ko. Hindi natin malalaman hanggat hindi tayo pupunta. Umalis ang kotse. Unti-unting lumayo ang clubhouse. Mahigpit kong hawak ang passport case sa kamay ko. Kumikinang ang gintong ibabaw sa sikat ng araw. Aalis tayo sa 3 linggo ng Abril. Wala na tayong 1 buwan, sabi ni Alan, nakatingin sa labas ng bintana. Kailangan nating maghanda. Maghanda? Anong ihahanda? Mag-impake lang. Kailangan mong magdala ng komportableng sapatos. Masakit pa rin ang tuhod mo. Salamat sa pag-alala. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Sa labas ng bintana, nagdaan ang mga mansyon, mga bahay na may maayos na damuhan. Lugar na tinitirhan ng mga taong katulad namin. Alan, hinawakan niya ang kamay ko. Kung hindi mo gusto, umuwi tayo agad. Oo, huwag tayong pilitin. Ngunit, may bahagi ng puso ko na kinikiliti. Nagsimula akong mag-isip kung ano ba talaga ang bansang Pilipinas.
Kung nagpapa-charter sila ng eroplano, wala bang kakaiba doon? Dumating kami sa bahay. Binuksan ng driver ang pinto. Habang pumapasok sa loob, tiningnan ko ulit ang passport case. Malinaw ang gintong ukit. Susan Miller. Malinaw na nakaukit ang pangalan ko. Aalis na talaga kami. Sa loob ng isang buwan, tatapak na kami sa isang banyagang lupain. Sa mabuti o masama, ang experience ay mananatili. Ang unang pagdating, 4 na araw bago umalis. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Hindi ako makatulog. Ito ang unang beses ko sa Asia. Sanay ako sa Europa, magkatulad ang kultura, mga tao, at pagkain. Ngunit, iba ang Asia. Para itong ibang mundo. Matulog ka na. Wala lang yan, sabi ni Alan, nakapikit. Maliit lang na islang bansa. Ano pa ba ang makikita? Matulog ka na. Mahaba pa ang flight bukas. Tama siya, 13 oras iyon. Pumikit ako. Kinabukasan, dumating ang private van sa harap ng bahay. Isinakay ng driver ang mga bagahe. Tulog si Alan habang papunta sa paliparan. Nakatingin ako sa labas ng bintana. May hiwalay na boarding gate ang chartered plane. Dumaan sa lounge at sumakay agad. Maluwag ang mga upuan at mababait ang mga crew. Pero, hindi pa rin ako mapakali. Ano po ang gusto ninyong inumin? Tanong ng crew. Champagne, sagot ni Alan. Umorder din ako ng pareho. Kinuha ko ang baso at humigop. Dumaan sa lalamunan ko ang bula. Mahaba ang 13 oras. Nanood ako ng 2 pelikula at kumain. Pero mabagal pa rin ang oras. Madilim pa rin sa labas ng bintana. Mga minamahal na pasahero, lalapag na po tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa loob ng eroplano. Umayos ako ng upo. Tumingin ako sa labas ng bintana. May nakita akong mga ilaw, lungsod iyon, mas malaki kaysa sa inaasahan. Manila ba lahat yan? Hindi. Baka Cavite yan. Katabing lungsod ng Maynila. Ganoon ba kalaki ang katabing lungsod? Hindi ako makapagsalita. Ang mga ilaw ay kumakalat ng walang katapusan para itong mga bituin na bumagsak sa lupa. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kalahating pag-asa, kalahating pag-aalala. Dumampi ang mga gulong sa runway. Naramdaman ang pag-alog. Sa wakas, dumating na tayo. Nasa Pilipinas na tayo, talaga. Pinagpawisan ang kamay ko. Tara na. Baba na, tumayo si Alan. Tumayo rin ako. Nang lumabas ako sa pasilyo, nanginginig ang mga paa ko. Ang pagod mula sa 13 oras na flight ay dumating ng sabay-sabay. Lumabas kami ng gate. Sa sandaling iyon, tumigil ang oras. Mataas ang kisame. Napakataas. Salamin ang bubong. Dumaloy ang natural na liwanag. Ang sahig ay makinis at kumikinang, parang marble. Mas malinis ito kaysa sa alinmang paliparan na alam ko. Wow! Natural na lumabas sa bibig ko. Alan, tingnan mo yan. Itinuro ni Alan. Robot iyon. Puting body na may screen. Dahan-dahan itong gumagalaw. Lumalapit sa amin. Mabuhay sa Pilipinas. Matutulungan ko po ba kayo? Lumabas ang malinaw at malakas na Filipino. Pagkatapos, nagbago ang screen. Ingles. Automatikong nagpalit. Tao ba yan? Tanong ko. Mukhang totoo. Nanlaki rin ang mata ni Alan. Nagtanong ulit ang robot. Gusto po ba ninyong samahan ko kayo sa immigration? Oo. Salamat, sagot ko nang wala sa loob. Naglakad ang robot sa unahan. Maayos na umikot ang mga gulong at nagbigay ng direksyon. Sumunod kami. Nakita namin ang immigration area. Nakapila ang mga tao, ngunit maayos at may disiplina. Walang nagtutulakan. Iba sa paliparan sa New York. Subukan mo yung e-gate, sabi ni Margaret sa tabi ko. E-gate? Oo. Mukha at fingerprint lang. Napakabilis. Tumayo ako sa harap ng machine. May ilang wika ang lumabas sa screen. Pinili ko ang Ingles. Scan ng passport at fingerprint. 5 segundo lang. Tapos na. Oo, tapos na. Hindi ako makapaniwala. Sa Amerika, naghihintay kami ng hindi bababa sa 10 minuto. May tanong, may validation. Pero dito, pass sa loob ng 5 segundo. Ang bilis, bulong ni Alan. Masyadong mabilis. Ayos lang ba yan? Pumunta kami sa baggage claim. May electronic billboard sa itaas ng conveyor belt. Isang malaking screen. Maligayang.
Pagdating sa mga miyembro ng Silver Circle Tour, Filipino at Ingles ang magkasamang nakalagay. Uminit ang puso ko. Parang may naghihintay sa amin. Lalabas na ang bagahe. Kinuha ni Alan ang bagahe niya. Hinanap ko rin ang akin. Hila ang suitcase, lumabas kami sa exit. Tahimik na bumukas ang automatic door. Paglabas ng pinto, iba ang hangin. Sariwa, malinis, walang humidity na karaniwan sa Asia. Sa halip, may mahinang simoy ng hangin. Ang sarap ng hangin. Oo, ang linis. Huminga rin ng malalim si Alan. Malinis ang hangin na pumapasok sa ilong. Walang amoy ng usok. Lumabas kami sa parking lot. May naghihintay na limousine bus. Itim at makintab, mukhang bagong modelo. Isinakay ng driver ang mga bagahe namin. Welcome to the Philippines, sa matatas na Ingles. Tamang-tama ang bigkas. Salamat. Sumakay kami sa bus. Malambot at maluwag ang upuan. Balat na upuan. Malaki ang bintana. Aalis na po tayo. Umalingaw-ngaw ang anunsyo. Tiningnan ko ang orasan. Eksaktong oras na sinabi. Walang isang minutong pagkakaiba. Ang eksakto. Oo, ang galing nila gumamit ng oras. Umalis ang bus. Dumaan sa labas ng bintana ang tanawin. Matataas na gusali ang nakatayo. Ang mga gusaling salamin ay sumasalamin sa sikat ng araw. Kumikinang. Ano ba lahat yan? Tanong ko. Mga company building, siguro. Ganoon ba karami? Hindi ako makapagsalita. Ang mga gusali ay walang katapusan. Hindi ito nalalayo sa New York. Hindi, baka mas moderno pa, mas malinis. Pumasok sa expressway. Malinaw ang mga lane. Kitang-kita ang mga signage. Sa ilalim ng Filipino, may Ingles din. Susan, tahimik na sabi ni Alan. Sa totoo lang, hindi masama. Ako rin. Nagulat ako. Ang aming mga prejudice ay nabasag. Sabi namin, saradong islang bansa. Akala namin, tensyonado ang atmosphere. Pero, walang ganoon dito. Payapa. Masigla. May dumaan na kotse sa katabing lane. Mga mamahaling sedan, Benz, BMW. Mga pamilyar na brand. Lahat ay mukhang bago. Tingnan mo ang mga kotse na yan. Lahat ay bagong modelo. Oo, mukhang mayaman ang mga tao dito. Hindi nalalayo sa Amerika. Nagulat si Alan. Ganoon din ako. Tumakbo kami ng mga 30 minuto. Pumasok na sa sentro ng Maynila. Mas dumami ang mga gusali. Marami ring tao. Ngunit, hindi maingay. May disiplina. Yan daw ang hotel natin, itinuro ni Margaret. Isang matayog na gusaling salamin. Ang lobby ay maliwanag at kumikinang. Tumigil ang bus. Binuksan ng driver ang pinto. Have a pleasant trip. Salamat. Pumasok kami sa entrance ng hotel. Malawak ang lobby. Napakalawak. May mga chandelier na nakabitin sa kisame at kumikinang ang marble na sahig. Nakapila ang mga staff at yumuko sila para bumati. Mabuhay po. Ang ngiti ay mainit. Naramdaman ang sinseridad. Hindi ito formalidad. Ang check-in ay ginawa ng group staff. Kinuha lang namin ang key ng kuwarto. Simple. Sumakay kami sa elevator, 25th floor. Habang umaakyat, sumakit ang tenga ko. Nagbukas ang pinto at lumabas kami sa pasilyo. Malambot ang carpet. Binuksan ko ang pinto ng kuwarto at huminto ang paghinga ko. Wow! Sa labas ng bintana, tanaw ang buong Maynila. Kagubatan ng mga gusali. Kumikinang ang mga ilaw. Sa malayo, may nakita rin akong bundok, ang lungsod at kalikasan. Magkasama. Alan, tingnan mo to. Lumapit si Alan sa bintana. Hindi nalalayo sa Amerika. Oo, baka. Hindi ako nakapagsalita. Dahil naisip ko, baka mas maganda pa. Mas malinis. Mas maayos. Umupo ako sa kama. Malambot ang mattress. Pagod ako, pero magaan ang pakiramdam ko. Kakaiba. Nakatingin sa labas ng bintana. Palubog na ang araw. Pula ang mga gusali dahil sa sunset. Free time, pagkatapos mag-impake. Pagod ako, pero ayaw kong manatili lang sa kwarto. Curious ako. Gusto mo bang magkape? Sige. May cafe raw sa lobby. Sumakay kami sa elevator at bumaba. Sa tabi ng lobby, nakita ko ang cafe. Sa likod ng salaming pinto, may mga nakaupo. Naamoy ko ang kape. Mabango. Tinulak ko ang pinto at pumasok. Ngunit, walang tao sa counter. Sa halip, may malaking screen na nakatayo. Touch panel iyon. Ano yan?
Lumapit si Alan, puno ng menu ang screen, Filipino. Aabot sana ako ng kamay, pero tumigil. Paano ba yan? Nagpalit ang screen, parang slide. Dumaan ang mga litrato ng kape. Maganda, pero hindi ako makabasa ng kahit ano. Gumagalaw pa rin ang mga letra. Nag-alangan kami. Hinawakan ni Alan ang screen. Nag-zoom in ang menu. Nag-zoom out ulit. Tiningnan namin ang isa't isa. Kaya ba natin yan? Sa sandaling iyon, may narinig akong boses sa likod ko. Matutulungan ko po ba kayo? Isang batang crew, mukhang 20s, naka-apron. Maliwanag ang ngiti. Opo. Pakiusap. Bumuntong hininga ako sa ginhawa. Pinindot ng crew ang screen ng ilang beses. Biglang nagbago ito sa Ingles. Malinaw na nakita ang lahat ng menu. Wow, ganoon lang pala kadali? Opo. Sa kanan po sa taas, may language selection button. Ingles, Filipino, Chinese, kaya po lahat. Maingat ang paliwanag ng crew. Mabait, walang bakas ng pagkasawa. 2 warm Americano, pakiusap. Pinindot ng crew ang screen. Pumasok sa cart. Lumabas din ang presyo. Idinikit ko ang card. Beep. Successful ang bayad. Order number 24 po. Kunin niyo po dyan. Umupo kami at naghintay. Tumingin sa labas ng bintana. Nagdaan ang mga tao. Mukhang abala, pero hindi nagmamadali. May leisure. Ang galing ng technology, pero mas maganda ang tao. Anong ibig mong sabihin? Yung crew kanina. Nakita niya tayong nahihirapan. Tinulungan niya agad. Tumango si Alan. Sa Amerika, iba sana. Sasabihin, maghintay, o basahin ang manual. Dumating ang kape. May umuusok. Humigop ako. Mabango. Malambot. Masarap. Oo, hindi masama. Habang umiinom ng kape, tumingin ako sa paligid. Tahimik na nakaupo ang mga tao. May nagtingin ng laptop, may nagbasa ng libro, may nag-usap. Payapang tanawin. Pagkatapos uminom, tumayo kami. Sumakay sa elevator pabalik sa kwarto. Maraming tao. Nagbukas ang pinto. Sa sandaling iyon, may isang lalaki na umabot ng kamay. Saan po kayo pupunta? Mukhang 30s, nakasuit. Nagulat ako sa bigla ang tanong. Sa 25th floor. Pinindot ng lalaki ang button. Umilaw ang button ng 25th floor. Pagkatapos, yumuko ng bahagya. Bumaba siya sa floor niya. Sumara ang pinto. Tiningnan ko si Alan. Ano yon? Ewan ko. Mukhang mabait lang. Hindi naman natin kilala? Oo, pero natural yun. Umakyat ang elevator. Magulo ang isip ko. Bihira ang ganoon sa Amerika. Walang ibang magpipindot ng button para sa iyo sa elevator. Kanya-kanya. Dumating sa 25th floor. Habang naglalakad sa pasilyo, nag-iisip ako, ano ba ang mga taong ito sa bansang ito? Bakit sila mabait sa mga estranghero? Nagkibit balikat si Alan. Kakaiba ba talaga ang kultura? Pumasok kami sa kwarto. Sa labas ng bintana, lumubog na ang araw. Kumalat ang sunset. Naging ginto ang mga gusali. Pula at orange ang langit. Umupo ako sa kama. Hinawakan ko ang tuhod ko. Masakit pa rin. Pero parang medyo gumaan. Guni-guni ko lang ba? Magpahinga ka muna. Tapos mag-dinner tayo. Sige, pagod ako. Pumikit ako. Dumating ang pagod. Pero payapa ang puso ko. Kakaibang pakiramdam ng seguridad sa isang banyagang lupain. Makalipas ang 30 minuto, ginising ako ni Alan. Susan, gising na. Tara na. Nagpalit ako ng damit. Komportable. Lumabas kami. Masigla pa rin ang lobby. Maraming tao, pero hindi maingay. Tahimik na sigla. Lumabas kami ng hotel. Malamig ang hangin sa gabi. Sariwa, may mga taong naglalakad sa kalye. Kumikinang ang mga signboard. Habang naglalakad, tumingin ako sa paligid. Malinis ang kalye. Walang basura. Maluwag ang sidewalk. Madaling lakaran. Iba sa New York. Naghahanap kami ng restaurant. Isang Filipino restaurant. Nakasabit ang menu sa labas. Pumasok kami at kumain. Pinoy favorites iyon. Sikat din ang Filipino food sa Amerika. Masarap. Pagkatapos magbayad at lumabas, yumuko ng malalim ang crew. Salamat po. Balik po kayo. Taos-puso ang pagbati. Hindi formalidad. Lumabas kami. Malamig ang hangin sa gabi. May nakita akong mga bituin. Naglakad kami. Magkahawak kamay. Pabalik sa hotel.
Pagbalik sa kwarto, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang night view ng Maynila ay kumakalat. Ang mga ilaw ay kumikinang, parang mga bituin. Nakita ko rin ang ilog. Ang ilaw sa tulay ay sumasalamin sa tubig. Alan, ang init ng mga tao sa bansang ito. Oo, naramdaman ko rin. Huminga ako sa kama. Pagod ang katawan ko, pero magaan ang pakiramdam ko. Unti-unting nawawala ang prejudice. Mas nagiging curious ako sa Pilipinas. Puno ng pagtataka ang araw na ito. Ang convenience ng touch panel, ang kabaitan ng estranghero, ang malinis na kalye. Lahat ay labas sa inaasahan. Ano pa kaya ang makikita namin bukas? Ang pagtuklas sa loob at hilot. Tanghalian na ng ikalawang araw. Nagsimula na ang group schedule. Pumunta kami sa malaking ballroom ng hotel. Pagbukas ng pinto, huminto ang paghinga ko. Napakalaki, mataas ang kisame, at kumikinang ang mga chandelier. Daan-daang mesa ang nakalagay, kasya ang 3,000 tao. May decoration sa bawat mesa. Kumikinang na traditional craft. Ang mga bulaklak ng gumamela ay inilagay bilang centerpiece. Elegant. Wow, bulong ni Alan. Hindi rin ako nakapagsalita. Ito ang unang beses ko sa ganoong welcome ceremony. Nakita namin ang upuan namin. May name tag sa mesa. Nakasulat ang pangalan ko sa gintong letra, Susan Miller. Naramdaman ang sinseridad. Bumukas ang ilaw sa entablado. May tumugtog na musika, tunog ng rondalya, harp, bandurya. Ito ang unang beses kong marinig. Mysterious. Umakyat ang MC sa entablado. Nakabarong Tagalog. Maganda at elegant. Maligayang pagdating sa Philippine Spring of Friendship. Ingles. Tamang-tama ang bigkas. Tahimik ang buong hall. May bumukas na screen sa likod ng entablado. LED. Lumabas ang video ng mga lumilipad na sampagita. Maganda. Ang mga talulot ay dinala ng hangin. May lumabas na mga mananayaw. Naka-Filipiniana. Pink. Dilaw. Berde. Ang mga kulay ay maganda at matingkad. Nagsimula silang sumayaw. Maayos ang galaw ng kamay. Ang katawan ay dumaloy parang tubig. Nagbago ang musika. Hinaluan ng modernong tunog. Nagbago rin ang damit ng mga mananayaw, Filipiniana at modernong damit magkahalo contrasting. Ang tradisyon at moderno nagkaisa. Ito ba ang Asya na iniisip natin? Bulong ni Alan. Umiling ako. Iba, ang iniisip namin ay luma at rustic. Pero iba ito, sopistikado at moderno. Natapos ang sayaw, nagpalakpakan, pumalakpak din ako. Moving iyon. Pagkatapos, nagsimulang lumabas ang pagkain. Course meal. Una, soup, French style, high-end. Pangalawa, salad, sariwang gulay, matamis at maasim ang dressing. Pangatlo, main course, certified Pinoy beef steak. Maayos na inilagay sa plato. Malambot ang karne, matamis ang sauce, pero hindi heavy. Ang sarap, sabi ni Alan. Oo. Ang sarap talaga. Ang mga tao sa katabing mesa ay masaya rin ang mukha. Lahat ay focused sa pagkain. Lumabas ang dessert. Leche flan. Maliit at cute na dessert. Maraming kulay. Kumagat ako. Matamis. Malambot ang lasa. Nang matapos ang pagkain, muling lumiwanag ang entablado. Ngayon, chorus. Mga estudyante. Naka-uniform. Nagsimula ang musika. Pamilyar na melody. Impossible Dream. Umalingaw-ngaw ang boses ng mga estudyante, malinis at maganda. Perpekto ang harmony. Tumama sa dibdib ang bawat salita. Tumingin ako sa paligid. May luha sa mata ng mga tao. May isang lola na nakapikit. Uminit din ang mata ko. Natapos ang kanta. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, malakas na palakpakan, standing ovation. Tumayo lahat at pumalakpak. Yumuko ng malalim ang mga estudyante. 90 degrees. Magalang. Umakyat ulit ang MC sa entablado. Maraming salamat sa lahat ng nagbigay liwanag sa lugar na ito ngayon. Sana, ang oras ninyo sa Pilipinas ay manatiling mainit na alaala sa puso ninyo. Huling pagbati, lumiwanag ang hall. Tumayo kami sa upuan. Nanginig ang mga paa ko dahil sa emotion. Ito ang unang beses ko sa ganoong welcome ceremony. Alan, hinawakan ni Alan ang kamay ko. Ang galing talaga. Ako rin, di ka panipaniwala. Lumabas kami sa pasilyo. Nagbubulungan ang mga tao.
lahat ay moved. Ang ganda talaga. Lumapit si Margaret. Oo nga, moved din ako. Umiyak ako habang nakikinig sa kanta ng mga estudyante. Ako rin. Nagtawanan kaming tatlo. Mamasa-masa pa rin ang mata namin. Bumaba kami sa lobby. Sa labas ng bintana, nakita ang Maynila. Matingkad ang sikat ng araw. Spring iyon. Susan, parang may malaking bagay tayong pinalampas habang nabubuhay. Anong ibig mong sabihin? Hindi natin alam na may ganoong kultura pala, hindi ba? Masyado nating minamaliit ang Asya. Humina ang boses ni Alan, puno ng pagsisisi. Pareho kami ng nararamdaman, nakakulong kami sa prejudice. Naniniwala kami na ang developed countries ay Western lang. Akala namin atrasado ang Asya. Pero mali kami, ganap na mali. Ang Pilipinas ay developed. Ang technology, kultura at mga tao, lahat ay nakakagulat at higit sa lahat, mainit. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagdaan ng mga tao, naglalakad, tumatawa, payapang tanawin. Kinagabihan, bumalik kami sa kwarto. Humiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Dumaan sa isip ko ang nakita ko ngayon. Ang elegant na galaw ng mga mananayaw, ang malinis na boses ng mga estudyante, ang kumikinang na mesa. Lahat ay malinaw. Mas nagustuhan ko ang bansang Pilipinas. Hapon na ng ikalawang araw. Umalis ang bus. Simula na raw ng schedule na hati-hati sa maliliit na team. Pumunta kami sa Traditional Hilot and Wellness Institute. Kumunot ang noo ni Alan. Hilot? Sa huli, masahe at mga damo lang iyan. Oo, hindi scientific. Pareho kami ng iniisip. Nagtrabaho kami ng 30 taon sa medical field, kaya laging kaming maingat sa treatment na walang patunay. Evidence-based medicine, iyon ang pinaniniwalaan namin. Sa loob ng 2 araw na ito, nakakagulat ang Pilipinas. Ang paliparan, kalye at mga tao, lahat ay labas sa inaasahan. Pero ang medisina lang, iba, sa tingin namin. Hindi makakaabot sa Western medicine. Alan, sa totoo lang, wala akong expectation ngayon. Ako rin, experience lang, siguro. Sa labas ng bintana ng bus, may nakita kaming gusali. Modernong gusaling salamin, kumikinang sa sikat ng araw. Iyan daw ang institute, sabi ni Margaret. Mas moderno kaysa sa inaasahan. Malinis ang gusali, parang corporate office. Nag-iisip ako ng lumang Pilipinas, pero iba pala. Bumaba kami ng bus. Pumasok sa entrance. Mahinang amoy ng kahoy at herbal medicine. Nakakakalma. Naglakad sa pasilyo. May nakasabit na frame sa dingding. Pero hindi iyon litrato. Data graph. Heart rate, blood pressure, body temperature. Scientific data. Ito ba ang hilot? Bulong ni Alan. Sinamahan kami sa experience room. Malaking espasyo. Ang mga upuan ay nakaayos ng pabilog. Pumasok ang sikat ng araw mula sa bintana. May pumasok na batang lalaki. Nakaputing shirt at beige gown sa ibabaw. Nagpakilala bilang si Ginoong Alcantara, ang director. Mabuhay. Ngayon, experience lang, hindi treatment. Matatas ang Ingles. Tamang-tama ang bigkas. Oras po ito para direktang makita at maramdaman ang signal na ipinapadala ng katawan. Non-medical ang activity. Malinaw niyang nilinaw. Nakampante ako. Nagsimula ang paliwanag niya. Iba po ang approach ng hilot at Western medicine. Ang Western medicine, hinahanap at inaalis ang sakit. Ang hilot, tinitingnan ang balanse ng buong katawan. Pareho po itong tama. Magkaiba lang. Nag-arma si Alan, skeptical ang mukha. Pero nakabukas ang tenga. Simulan natin ang unang experience. May dinala ang assistant researcher na device. Isang maliit na sensor. Isinusuot sa daliri. Ito po ay pulse wave measurement device. Tinitingnan ang waveform ng tibok ng puso. Nagsuot ng sensor ang mga kalahok. Nagsuot din ako. Lumabas ang waveform sa screen. Gumagalaw ng real time. Medyo mabilis po kayo ngayon. Dahil po siguro sa pagod sa biyahe, itinuro ni Director Alcantara ang screen ko. Irregular ang kurba. Jagged. Pakiusap, huminga po kayo ng malalim. Ginawa ko ang sinabi. Dahan-dahang huminga. Nag-exhale. Naging smooth ang kurba sa screen. Nagulat ako. Kakaiba. Naramdaman ko na kumakalma ang puso ko. Simpleng graph lang.
Tinitigan ni Alan ang monitor. Nagbabago ang heart rate dahil sa paghinga. Autonomic nerve regulation yan. Tama po, ngumiti si Director Alcantara. Sa hilot, tinatawag po namin itong daloy ng kaluluwa, flow of spirit, inner being. Pero sa modernong medisina, autonomic nerve response. Iba lang ang pangalan. Kumislap ang mata ni Alan. Tumango siya. May gumalaw sa loob ng puso niya. Kaluluwa? Sa huli, konektado pa rin sa body system na deal namin bulong niya. Boses na ako lang ang nakarinig. Pangalawang experience. Sinabihan kaming umupo. Tahimik na sabi ng guide. Iikot po natin ng dahan-dahan ang ankle. Hindi po ito simpleng ehersisyo. Ito po ay pakikipag-usap sa katawan. Sinasabi po natin sa tuhod, okay lang, dahan-dahan tayo mula ngayon. Napangiti ako. Dialogue sa medisina? Ngayon lang ako nakarinig. Pero ginawa ko ang sinabi. Dahan-dahang inikot ang ankle, kaliwa, kanan. Nag-focus sa tuhod. Kakaiba. Parang nakikipag-usap talaga ako sa tuhod ko. Lumipas ang ilang minuto. Naramdaman kong medyo nabawasan ng stiffness. Guni-guni lang ba? Hindi. Iba talaga. Pinapanood ako ni Alan. Nakita niya sigurong kumalma ang mukha ko. Kinalas niya ang yakap sa braso. Muscle relaxation, nerve response, pain suppression, bulong niya. Hindi ba't ito ang proseso ng signal ng puso na ipinapadala sa katawan? Laging gamot at operasyon lang ang pinag-uusapan namin. Puno ng pagsisisi ang boses niya. Pangatlong experience. May dinala si Director Alcantara na maliit na kahon. May manipis na needle sa loob. Hindi po ito totoong needle, simulation needle lang po ito. Para lang po makita ang reaksyon sa balat. Nag-alangan ako. Nakakatakot ang needle. Pero sayang naman kung uuwi lang ako. Inabot ko ang kamay ko. Dahan-dahang dumampi ang manipis na bakal. Akala ko masakit, pero hindi. Kumalat ang init. Kakaiba. Hindi masakit. Dahil po kumalma na ang kaba ninyo. Sinusunod po ng katawan ang sinasabi ng puso. Tumama sa dibdib ko ang salita ni Director Alcantara. Sinusunod ng katawan ang sinasabi ng puso. Ganoon nga. Tinitigan ako ni Alan. Tahimik siyang nanood sa loob ng matagal, tapos yumuko. Bumagsak ang balikat niya. Laging katawan lang ang ginagamot namin. Nakalimutan namin ang puso. Mahina ang boses. Pero malakas ang impact. Natapos ang experience. Pauwi na sa bus. Tumingin ako sa labas ng bintana. Mainit ang sikat ng araw. Kakaiba. Magaan ang pakiramdam ko. Maging psychological effect man yan, hindi masama. Sagot ni Alan. Pero tumingin siya sa labas ng bintana. Sumasalamin ang sikat ng araw sa eyeglass niya. Alam niya. Alam ko rin. Ang na-experience namin ngayon ay hindi simpleng psychological effect. Totoo. Nag-react ang katawan. Nang gumaan ang puso, gumaan din ang katawan. Ang evidence lang ang totoo. Iyan ang pinaniniwalaan namin. 30 taong kaming nabuhay ng ganoon. Thesis, clinical trial, statistics, iyon lang ang lahat. Pero, ngayon, sa unang beses, naramdaman ko na mas convincing ang experience kaysa sa thesis. Dumating ang bus sa hotel. Bumalik kami sa kwarto, umupo sa kama at hinawakan ang tuhod ko. Dahan-dahang hinawakan, baka mas sumakit ngayon. Ngumiti lang si Alan, sa halip na sumagot. Maraming iniisip sa likod ng ngiti na iyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Asul ang langit ng Maynila. Dahan-dahang dumaloy ang mga ulap. Alam namin. Ngayon, sa unang beses, mas lumapit ang trust kaysa sa prejudice. Hindi lahat ng Western medicine ay lahat. Scientific din ang hilot. At higit sa lahat, gaano kahalaga ang paggamot sa puso. Kinagabihan, lumabas kami para kumain. Sinabi ni Alan, ikaw, may natutunan ako ngayon. Ako rin. Nagtawanan kaming dalawa. Taos-pusong tawa. May maliit na butas na nabuksan sa pader ng prejudice. Pumasok ang liwanag mula sa butas na iyon. Tinuturuan kami ng Pilipinas. Paano tanggapin ang pagkakaiba, paano tumingin ng bukas ang isip, at paano igalang ang experience. Gabi na. Humiga ako, hinahawakan ang tuhod ko. Nakatulog ako, payapa. Matagal nang hindi ganoon. Ang komunidad ng bayanihan. Umaga na ng ikatlong araw. Free schedule ngayon. Nagbigay ang group ng optional program. Gusto ba ninyong subukan ang subway?
Tanong ni Margaret. Subway? Nag-alinlangan si Alan. May kasamang senior safety guide raw. Iikutan daw ang sentro ng Maynila. Maganda yan. Nagkaroon ako ng interes. Subway. Delikado ang subway ng New York. Hindi ako sumasakay sa gabi. Paano kaya sa Maynila? Nakilala namin ng guide sa lobby. Babae, 30s, matataas ang Ingles. Ngayon po, pupunta tayo sa Quiapo Market. Traditional market po iyon. Gagamit po tayo ng LRT. Naglakad kami patungo sa istasyon. Bumaba sa hagdan. Malinis. Kumikinang ang sahig. Dumaan sa fare gate. Beep ang card, madali. Bumaba kami sa platform. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mata ko. Ano yan? Itinuro ni Alan. Salaming pader. May pader sa pagitan ng platform at railroad. Transparent na salamin. Iyan po ang platform screen door. Para po sa kaligtasan, paliwanag ng guide. Nakalagay po sa lahat ng section. Lahat ng section? Hindi ako makapaniwala. Wala niyan sa New York. May mga aksidente ng pagkahulog sa riles. Tiningnan ko ang electronic board. Nakalagay ang oras ng pagdating ng tren, 2 minuto pa. Eksakto. Lumipas ang 2 minuto. Eksaktong dumating ang tren. Nagbukas ang platform door. Eksaktong tumugma sa pinto ng tren. Walang gap. Kakaiba, bulong ko. Sumakay kami sa tren. Malinis. Ang upuan, sahig, handrail, lahat ay malinis. Walang amoy. Ito ba ang rush hour? Nagulat si Alan. Maraming tao, pero tahimik. Walang nagtutulakan, maayos na sumakay. Sa New York, gulo iyan. Nagtutulakan, sumisigaw, nagmamadali. Pero, iba dito, puno na ang upuan. Sa sandaling iyon, may isang babae na tumayo. Doon po, itinuro niya. Kinawayan ko. Hindi na. Pero, ngumiti ang babae at inalok ang upuan. Welcome to the Philippines. Ingles, mainit ng ngiti. Salamat. Umupo ako. Uminit ang dibdib ko. Namula ang mata ko. Bihira ang ganoon sa Amerika. Kanya-kanya. Hindi mahalaga kung senior o hindi. Pero, iba dito, hinawakan ni Alan ang kamay ko. Ang mga taong ito, marunong silang magtiwala sa isa't isa, tahimik niyang sabi. Dumaan ang ilang istasyon. May mga taong bumaba. Pero, hindi nagkagulo. Naghintay lahat. Ang bababa, una. Ang sasakay, huli. Natural na ang disiplina. Natutunan po nila yan mula pa sa bata, sabi ng guide. Sa labas ng bintana, dumaan ang pangalan ng istasyon, Filipino at Ingles, magkasama. Nag-flash ang ilaw, nagbigay ng signal sa susunod na istasyon. Nakaupo ako at tumingin sa paligid. May priority seats, nakalagay ang mark. Walang nakaupo. Kahit nakatayo ang mga kabataan, bakante ang upuan na iyon. Bakit bakante ang upuan na yan? Priority seat po. Hindi po uupo ang mga kabataan, kahit pagod sila. Wow, ang galing talaga. Opo, kultura po yan. Nagulat ako. Hindi ito sa pilitan, hindi batas, simpleng kultura. Pangako na sinusunod ng lahat. Sumakay kami sa escalator. Ang mga tao ay nakatayo sa isang tabi. Binakante para sa mga nagmamadali. Kultura rin po yan. Natural po na sinusunod ng lahat. Tumango ako sa sinabi ng guide. Lumabas kami. Entrance ng Quiapo Market. Dagsaan ang mga tao. Alan, ang galing talaga ng bansang ito. Oo, ang galing ng system. Pero mas magaling ang mga tao. Kaya nating gumawa ng system. Gastusan. Pero iba ang consciousness ng tao. Kailangan ng mahabang panahon. Nagawa iyon ng mga Pilipino. Kultura ng pagmamalasakit sa isa't isa. Pagsunod sa disiplina, pagtulong sa mahihina, natural iyon. Nagulat ako ng 2 beses sa LRT kanina. Una, ang platform door, consideration para sa kaligtasan. Pangalawa, ang pag-aalok ng upuan, respect sa kapwa. Ipinakita sa akin ng 2 bagay na iyon ang Pilipinas. Bansang magkasama ang technology at puso, bansang nagkakasama ang development at consideration. Oras na para pumasok sa traditional market. Nakita ang entrance ng market, narinig ang masiglang tunog. Pagpasok sa market entrance, bumuhos ang tunog. Boses ng tao, tawa, boses ng nagtitinda, masigla. Wow, ito ang market? Nanlaki ang mata ni Alan. Puno ang magkabilang gilid ng aisle ng mga tindahan. May bubong, parang luma.
Pero hindi marumi. Mas malinis kaysa sa inaasahan. Quiapo po. Napakasiglang market po. Paliwanag ng guide. Naramdaman ang kasaysayan. Ang asphalt sa sahig, ang mga poste, ang mga kable sa itaas. Tumulo ang oras. Dahan-dahan kaming naglakad. Nakita ang mga tindahan ng pagkain sa magkabilang gilid, seafood, prutas, dessert, mabango. Tikman niyo po. Kinawayan kami ng isang tindera. Babae, mukhang 60s, naka-apron. Kayo? Mga banyaga, ha? Ang lumpiang Shanghai na ito, masarap. Inabot niya ang toothpick. May maliit na piraso. May umuusok. Libre? Oo, syempre. Kung masarap, bumili kayo. Kung hindi, okay lang. Hindi ako makapaniwala. Sa Amerika, kailangang magbayad para sa tasting. Kumagat ako. Mabango. Crispy. Malambot sa loob. Masarap. Gusto mo bang bumili ng isa? 50 pesos lang. Opo. Sige. Bibilhin namin. Kinuha ni Alan ang wallet. Binigay ang pera. Binalot ng tindera ang lumpia. Enjoy your trip to the Philippines. Ngumiti ng maliwanag. Taos pusong ngiti. Naglakad pa kami ng kaunti. Nakita ang tindahan ng pansit. Isang matandang lalaki ang gumagawa ng pansit. Mabilis ang kamay. Bibilhin namin ang isang pansit canton, sabi ni Alan. Sige, hintay lang. Hiniwa ng lolo ang pansit. Eksakto ang hiwa ng kutsilyo. Magkano? 150 pesos. Ito? Nagulat si Alan. Oo, ito ay pagkain na may puso. Totoong presyo yan. Kung masarap, bumalik kayo. Binigay namin ang pera. Kinuha ang pansit. Heavy. Puno ng ingredients. Humanap kami ng bench at umupo. Kinain ang pansit. Moist ang noodles. Maraming ingredients. Masarap. Alan, ang mura ng mga bilihin dito. Oo, sa Amerika, 3 beses ang presyo. Tumingin ako sa paligid. May mga taong nakaupo at kumakain. Pamilya, kaibigan, magkasintahan, lahat ay tumatawa. May lola na nakaupo sa katabing mesa. Nakita niya kami at ngumiti. Saan kayo galing? Amerika po. Wow, ang layo. Kumusta ang Pilipinas? Ang ganda po talaga. Mababait ang mga tao. Mabuti naman. Kumain kayo ng marami. Kinawayan niya kami. Mainit. Kakaiba, bulong ko. Ano? Bakit sila nakikipag-usap sa amin ng ganoon? Friendly sila. Parang kapitbahay ang tingin sa estranghero. Oo, tama, sagot ni Alan. Sa Amerika, maingat makipag-usap sa hindi kilala, nag-iingat. Pero, iba dito, natural. Naglakad pa kami sa market. Damit, sapatos, miscellaneous items, marami. Ang mga tindera ay bumabati sa mga customer. Yan daw ang bibingka. Sikat daw, sabi ng guide. Bibingka, nakaka-addict daw sa sarap. Mahaba ang pila. Naghintay ang mga tao. Pumila rin kami. Naghintay kami ng 10 minuto. Dumating na ang turno namin. Bumili kami ng bibingka. Kumagat ako. Masarap. Nakaka-addict talaga. Matamis at mabango. Crispy sa labas, fluffy sa loob. Ibang lasa sa pansit kanina. Lumabas kami ng market. Busog ang tiyan. Mainit din ang puso. Ang mga tao sa bansang ito, puno ng hospitality. Oo, tao muna, bago pera. Naglakad kami, magkahawak kamay. Mainit ang sikat ng araw. Ang nakita namin sa market ay hindi lang pagkain. Ngiti ng tao, taos pusong pagtanggap, makatwirang presyo. Lahat iyon ay puso ng Pilipinas. Habang umiikot sa market, nag-isip ako, maraming developed countries. Pero, bihira ang bansang buhay ang hospitality. Mayroon ang Pilipinas ng 2, tumama ang sikat ng araw sa hapon. Sumakay kami sa LRT. Pauwi na. Tumingin ako sa labas ng bintana. Dumaan ang Maynila. Marami akong natutunan ngayon. Paano mabuhay ang tradisyon? Paano magbigay galang? Paano magbahagi ng hospitality? Ang gabi ng tiwawa-tiwala. Pagkatapos mag-dinner, bumalik kami sa lobby ng hotel. Tahimik na tumutugtog ang piano melody. Malambot na musika. Lumapit ang staff sa front desk. Ang sarap po ng hangin ngayon. Subukan po ninyong maglakad sa tabi ng ilog. Maganda po ang night view. Sa gabi? Sa oras na ito? Nagulat ako at nagtanong. Tiningnan ko ang orasan. Alas, 10 na. Opo. Ligtas po sa Maynila kahit gabi. Marami po ang nagja-jogging ng mag-isa. Ngumiti ang staff.
Sumara ang pinto ng elevator. Tiningnan ko si Alan. Gusto mo bang subukan? Sa oras na ito, tourist tayo? Paano kung may mangyaring masama? Sige, tingnan natin mismo. Totoo ba? Nag-isip ng kaunti si Alan tapos tumango. Sige, tara na. Pumunta kami sa kwarto at nagpalit ng light clothes. Nagsapatos ng sneakers. Lumabas. Paglabas ng hotel door, malamig ang hangin. Gabi ng spring. Mahinang simoy ng hangin. Maliwanag ang kalye. Nakapila ang mga street light. Kumikinang din ang mga signboard. Maliwanag din ang ilaw ng convenience store. May dumaan na babae. Naka-earphone, nagja-jogging. Mag-isa. Tumigil ako. Mag-isa ang babae na yun? Alas, 11 ng gabi. May security guard kaya sa tabi? Tumingin si Alan sa paligid. Wala. Tumakbo lang talaga. Stoic ang mukha. Hindi ako makapaniwala. Sa New York, imposible. Napakadelikado na mag-jogging ng mag-isa ang babae sa gabi. Dahan-dahan kaming naglakad. Sa sulok ng kalye, may nakita akong 20-hour cafe. Maliwanag ang ilaw. Sa loob, may mga kabataan na nakaupo. Nagtingin ng laptop. Nag-usap, tumatawa. Hindi sila nagsasara? Oo. Bukas ng ganoon? Nag-alinlangan si Alan. Ganoon ba katahimik ang gabi sa mundo? Naglakad pa kami ng kaunti. Nakita ang bus stop. Nakapila ang mga tao. Tumigil ang bus. Walang nagtutulakan. Tahimik na sumakay. Tahimik na bumaba. Tayo, laging nagkukulong kapag gumagabi, hindi ba? Para maging ligtas, iyan ang natutunan natin. Humina ang boses ni Alan. Nagkaroon ng katahimikan. Sa direksyon ng ilog, may kumislap na ilaw. Narinig ang tawa ng mga nagbibisikleta mula sa malayo. Ang mga taong ito, nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isa't isa, tahimik kong sabi. Ang trust na iyan, baka iyan ang gumawa ng kapayapaan na ito, yumuko si Alan. Naglakad kami patungo sa ilog. Nakita ang tulay, maganda ang ilaw. Ang ilaw ay sumasalamin sa tubig, parang sumasayaw, nanginginig. May mga tao sa riverwalk. Pamilya, magkasintahan, kaibigan, lahat ay payapa, walang takot. Umupo kami sa bench. Tumingin sa tubig. May dumaan na yacht. Narinig ang tunog ng musika. Ngayon lang ako nakadama ng kapayapaan, sabi ko. Oo, may gabi palang ganito sa mundo. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Tumingin ako sa paligid. May mag-asawang naglalakad. Magkahawak kamay, dahan-dahang naglalakad. Nag-usap, tumatawa. Walang bakas, ng pag-aalala. May isang batang babae na nakaupo sa bench, nagbabasa ng libro. Mag-isa, walang earphone, hindi nag-iingat sa paligid. Tingnan mo ang babae na yon, bulong ni Alan. Ganap na immersed, hindi natatakot. Di ka panipaniwalang tanawin. Sa Amerika, imposible. Hindi mo kayang umupo at magbasa ng libro nang mag-isa sa gabi sa park. May dumaan na pamilya na nagbibisikleta. Tatay, nanay, anak. Tumawa ang anak habang nagpepedal. Dahan-dahang sumunod ang mga magulang. Sa gabi, kasama ang bata, nagbibisikleta. Posible pala dito. Bumuntong hininga ako. Buntong hininga ng ginhawa. Umupo kami ng 30 minuto. Walang nangyari, walang sumisigaw, walang nag-aaway, walang kahina-hinalang tao. Payapa lang. Uwi na tayo? Oo. Naglakad kami pabalik sa hotel. Maliwanag pa rin ang kalye. Masigla ang mga tao. Dumaan sa convenience store para bumili ng tubig. May crew sa cashier. Naglakad po ba kayo sa gabi? Tanong niya sa Ingles. Oo. Pumunta kami sa ilog. Nag-enjoy po ba kayo? Oo. Ang ganda talaga. Ligtas po ang gabi sa Maynila. Huwag po kayong mag-alala. Ngumiti ang crew. Puno ng pride. Bumalik kami sa hotel. Pagpasok sa kwarto, tumingin ako sa labas ng bintana. Kumakalat ang night view ng Maynila. Walang katapusan ang mga ilaw. Humiga ako sa kama. Pagod ang katawan, pero magaan ang puso. Alan, ang gabi ngayon, hindi ko makakalimutan. Ako rin. Pinatay ni Alan ang ilaw. Dumilim. Pero maliwanag sa loob ng puso ko. Dahil sa banyagang lupain, sa unang beses, nakita ko ang trust, hindi prejudice. Nagtitiwala sa isa't isa ang mga Pilipino. Ang trust na iyan ang gumawa ng kaligtasan. Nagdulot ng kapayapaan ang kaligtasan. Sa kapayapaan, malaya ang mga tao. Iyan ang gabi sa Pilipinas. Gabi na walang takot.
gabi na may trust. Pumikit ako. Dumaan ang tanawin na nakita ko ngayon. Ang babae na nagja-jogging, ang mga kabataan sa cafe, ang babae na nagbabasa ng libro, ang pamilya na nagbibisikleta. Lahat ay malaya. Ganap na tinatamasa ang oras ng gabi. Matagal na naming nakalimutan ang ganoong kalayaan. Natutunan namin na delikado ang gabi. Kailangang mag-ingat. Pero iba dito, payapa ang gabi, parang araw. Nakatulog ako, payapang tulog, matagal nang hindi nagkaroon ng nightmare. Ang araw ng baybayin at kasaysayan, umaga na ng ika-4 na araw. Group schedule ngayon, pupunta raw sa Intramuros. Umalis ang bus. Dumaan ang Maynila sa labas ng bintana, matataas na gusali. Ito po ang Intramuros. Ito po ay walled city noong panahon ng Espanyol. Dito po nag-ugat ang kasaysayan ng Pilipinas, paliwanag ng guide. Walled city? Nagulat si Alan. Opo, napakaluma po ng kasaysayan. Maikli ang kasaysayan ng Amerika. Napakaliit kumpara sa Pilipinas. Tumigil ang bus. Bumaba kami. Sa sandaling iyon, napanganga ako. Dagsaan ang mga tao. Napakaraming tao. Pero karamihan ay banyaga. Lahat ba sila banyaga? Mukha nga. Nanlaki ang mata ko. Mga taga-Europa, taga-Asya, taga-gitnang silangan. Iba-ibang tao ang nagtipon. Lahat ay nakasuot ng traditional costume, barong Tagalog at terno po. May rental po. Masarap po ang pakiramdam kapag suot, sabi ni Margaret. Magsuot din kaya tayo? Maganda yan. Pumunta kami sa rental shop. Mahaba ang pila. Naghintay kami ng 20 minuto. Dumating ang torno namin. Pinili ng crew ang damit para sa akin. Light yellow terno. Kay Alan gray barong Tagalog. Nagpalit kami. Tiningnan ko sa salamin. Hindi ako sanay. Pero maganda. Elegant ang pakiramdam. Bagay sa iyo. Ikaw din. Tumawa kami at lumabas. Naglakad patungo sa entrance ng Intramuros. Grand ang pinto, mataas at malaki, makapal ang haligi. Wow, natural na lumabas sa bibig ko. Pumasok kami. Malawak ang plaza, may gravel, maayos. Nagpipicture ang mga tao, may naririnig na tawa. Maraming wika ang naririnig, Ingles, Espanyol, Pranses, Chino. Galing sa buong mundo. Ah, sabi ni Alan. Oo. Hindi ko alam na ganoon kasikat ang Pilipinas. Nagulat ako. Ang Intramuros ay naging global tourist spot. Nakita ang parang changing of the guard ceremony. Solemn ang atmosphere. Nagtipon ang mga tao. May hawak na smartphone. Nagvi-video. Nanood kami. Moved. Buhay ang tradisyon, sabi ni Margaret. Oo. At naging global trend. Totoo. May mga banyaga na nakasuot ng barong sa paligid. Nagpo-pose, nagpipicture, mukhang masaya. Naglakad kami papalapit sa gusali. Maganda ang bubong, patungo sa langit. Ilang daang taon na po bang nakatayo ang gusali na yan? Tanong ni Alan. Opo, maraming beses na inayos, pero pinanatili ang kasaysayan, sagot ng guide. Ang galing, pinanatili ang kasaysayan, naramdaman ang solemnity, ang bigat ng kasaysayan. Lumabas kami, nakita ang mowat. May tulay sa ibabaw ng tubig. Maganda. Iyan ang lugar kung saan nakatira ang mga Spanish governor noon. Nag-imagine ako. Ang tanawin ilang daang taon na ang nakalipas. May dumaan na group tour ng taga-Europa. Nagpapaliwanag ang guide sa Pranses. Tumango sila. Moved. Ang dami talagang banyaga Oo. Mukhang sikat na talaga ang Pilipinas. Tumingin si Alan sa paligid. May group tourist din na taga-China, may hawak na bandila, naglalakad. Naging global trend ang tradisyon, bulong ko. Oo nga, hindi ko inisip, yan ilang taon na ang nakalipas. Pumunta kami sa garden. May mga bulaklak na namumukadkad. Spring iyon, tumingin ako sa paligid. May isang lolo na dumaan, nakabarong Tagalog. Hindi rental, may dignity. May young couple na nagsiselfie. Tumawa, nagpo-pose, mukhang masaya. Dito, magkasama ang nakaraan at kasalukuyan, sabi ni Alan. Pinapanatili ang tradisyon, pero tinatanggap ang mundo. Iyan ang Pilipinas. Ang lumang walled city, buhay pa rin, at dinadayo ng mga tao sa mundo. Ang tradisyon ay hindi nakakulong sa museum. Buhay. Alan, ang bansang ito,
Handa. Anong ibig mong sabihin? 1,000 taon silang naghanda. Pinanatili ang kasaysayan, pinagyaman ang kultura. Kaya ngayon, pinapanood sila ng mundo. Tumama sa dibdib ko ang sinabi niya. Maikli ang kasaysayan ng Amerika, pero malakas. Dahil sa economic at military power. Iba ang Pilipinas. Long history at kultura ang ginamit para akitin ang mundo. Oras na. Lumabas kami ng Intramuros, binalik ang barong at terno, pauwi na sa bus. Tumingin ako sa labas ng bintana. Unti-unting lumayo ang Intramuros. Pero nasa loob pa rin ng puso ko. Ano ang nakita mo ngayon? Tanong ni Alan. Kasaysayan, tradisyon, at pride. Tama, proud ang mga Pilipino sa kultura nila. Siyempre, ganoon kaganda. Pagkatapos mag-lunch, sumakay ulit sa bus. Hapon na ang schedule. Pumunta sa Baybayin at Filipino Language Museum. Baybayin? Filipino Language Museum? Tanong ni Margaret. Opo. Museum po ito tungkol sa wika ng Pilipinas, sagot ng guide. May museum din para sa wika? Opo. Kakaiba po ang wika ng Pilipinas. Umalis ang bus. Tumakbo ng 30 minuto. May nakita kaming modernong gusali, salamin at concrete. Iyan po ang museum. Bumaba kami. Pumasok sa entrance, malawak ang lobby, mataas ang kisame. May nakita akong malaking script sa dingding. Baybayin, maganda, maayos ang kurba. Iyan po ang sinaunang script ng Pilipinas? Opo, baybayin po ang tawag. Pumasok sa exhibit room. Madilim, mahina ang ilaw. Nakita ang unang exhibit. Hologram. Lumutang ang video sa ere. Lumabas ang parang sinaunang tao. Para makabasa kahit ang mga babae. Parang narinig ko ang boses na iyan. Nakikinig si Alan. Nag-focus din ako. Noon po, baybayin lang po ang ginagamit, mahirap po. Kaya, gumawa po ng script na madaling matutunan ng lahat, paliwanag ng guide. Lahat? Opo, lalo na po ang mga babae at bata, para malayang makapagpahayag. Di ka pani-paniwala na nagbahagi sila ng kaalaman. Karaniwan, gusto ng may kapangyarihan na sakupin ang kaalaman, pero iba ang Pilipinas. Pinayagan ng mga tao na magpahayag, pumunta sa susunod na exhibit. Ipinaliwanag ang principle ng script, simplified mula sa sinaunang mga symbols, rational. Mula sa symbol na ito, nagawa ang form na ito. Lumabas ang symbol at baybayin sa screen, nagbago, at nagawa ang script. Ang galing, ito ay ginawa 1,000 taon na ang nakalipas. Nagulat si Alan. Opo, noong sinaunang panahon po. Ang galing, linguistically interesting. Surgeon si Alan, pero knowledgeable. Ang pagtataka niya, nakakagulat talaga. May mga salita na nakasulat sa dingding. May Ingles na translation din. Script that expresses the heart. Moved ako sa pagbasa. Gumawa sila ng ganoong kagandang script. Pumunta sa susunod na exhibit room. May mga lumang libro na nakadisplay, old epics at poetry. Ito po ang isa sa pinakalumang epic poem sa mundo. Isinulat ng babae, itinuro ng guide ang glass case. Babae? Opo. Posible po yan dahil sa baybayin. Puno ng pride ang mukha niya. May pumasok na mga elementary student. School trip? Siguro. Nagpapaliwanag ang guro. Tiningnan kami ng isang bata. Kumaway. Hello, hello. Kumaway rin ako. Ngumiti ang bata. May isa pang bata na lumapit. Where are you from? Ingles. Malinaw ang bigkas. Galing kami sa Amerika. Wow! How is the Philippines? Ang ganda talaga. Magandang bansa. Thank you. Yumuko ang bata at bumati. Bumalik sa mga kaibigan niya. Ang galing mag-Ingles ng mga bata, sabi ni Margaret. Ang ganda ng education nila. At magalang pa, pumunta sa experience space. May mga tablet na nakalagay. Pwede kang sumulat ng script mismo. Sinulat ko ang pangalan ko sa screen, Susan, pero kailangang Filipino. Anong symbol po? Tinulungan ako ng guide, Susan po. Ginaya ko ang pagsulat, kakaiba, malambot ang linya. Ang galing ninyo, pinuri ako ng guide. Sinulat din ni Alan ang pangalan niya. Alan, ang interesting, tumawa siya. Oo, mas madali kaysa sa inaasahan. Pumunta sa huling exhibit. Future ng script ang theme. May nakita akong mga digital device sa screen, smartphone, computer, tablet. Napakabilis po ng typing sa Filipino.
Bakit po? Dahil po sa predictive text. Ilang letra lang, lalabas na ang salita. May video na naglaro. Kinumpara ang bilis ng typing. Napaka-efficient ng Filipino. Ang bilis talaga? Opo, convenient. Nagulat ako. Ang script na 1,000 taon na ang nakalipas, optimized din pala sa digital age. Lumabas kami ng museum, may nagtitinda ng souvenirs sa lobby, keychain, notebook, postcard. Bumili ako ng keychain na may ukit ng pangalan ko. Susan, maganda yan para sa souvenir. Bibili rin ako. Bumili rin si Alan ng isa. Nakaukit ang Alan. Lumabas. Mainit ang sikat ng araw. Palubog na ang araw. Alan, kung may personality ang script, ang baybayin ay warm script. Anong ibig mong sabihin? Ginawa para sa mga tao, hindi ba? Para sa lahat. Naramdaman ko ang puso na iyan. Tumango si Alan. Oo nga. Baka sa script, nagsimula ang lakas ng Pilipinas. Bumalik kami sa bus. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ang Maynila. Kagubatan ng mga gusali. Moderno. Pero may script sa loob niyan. Sa bawat signboard, signage, libro, buhay ang Filipino. Bansa na nagbabahagi ng kaalaman. Bulong ko. Malinaw ang dahilan kung bakit ginawa ang script para makapag-aral ang lahat, para makipag-usap ang lahat, para ang kaalaman ay maging right, hindi privilege. Ang spirit na iyan, nagpapatuloy pa rin. Education, technology development, cultural spread, lahat ay konektado. Dumating sa hotel. Oras na para mag-dinner. Bumalik sa kwarto. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagsimulang umilaw ang Maynila. 1, 2. Alan, mas nagustuhan ko ang Pilipinas. Ako rin. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Bukas na ang huling araw. May farewell banquet daw sa Manila Bay. Nakakalungkot na. Marami akong natutunan sa bansang ito. Technology, kultura, kasaysayan, at puso. Lahat ay mahalaga. Gabi na. Tiningnan ko ang keychain sa kamay ko. Kumikinang ang Susan na nakaukit. Ang salo-salo ng pagmamahal. 5 araw. Huling araw. Umaga. Free time. Pumunta kami sa mall. Nag-shopping. Bumili ng gift para sa pamilya. Malinis ang mall. Mababait ang mga crew. Mabilis ang oras. Pagkatapos mag-lunch, bumalik sa hotel. Nag-impake ng bagahe. Kailangang pumunta sa paliparan bukas ng umaga. Huli na. Sabi ni Alan. Ang bilis. Naramdaman ko na parang may bumara sa dibdib ko. Ayaw kong umalis. Asing ng gabi. Nagtipon sa lobby. Group schedule. Huling dinner. Umalis ang bus. Patungo sa Manila Bay. Malungkot ang pakiramdam. Pula ang langit. Ang venue raw ngayon, special, sabi ni Margaret. Saan? Isang glass dome restaurant raw. Tanaw ang dagat. Excited ako. Tumakbo ng 30 minuto. May nakita kaming gusali. Moderno. Gawa sa salamin. Kumikinang. Pumasok kami. Nagbukas ang pinto. Huminto ang paghinga ko. Napakalaki ng ballroom. Salamin ang kisame. Nakita ang langit. Salamin din ang bintana. Tanaw ang Manila Bay. Wow! Natural na lumabas sa bibig ko. Ang mga mesa ay nakaayos ng pabilog. May mga kandila, mahinang ilaw. Ang mga bulaklak ay inilagay bilang centerpiece. Humanap kami ng upuan at umupo. Window seat. Kitang-kita ang dagat. Umaagos ang tubig. Tahimik. Nakita ang tulay. Nagsimulang umilaw. 1, 2. Ang ganda. Bulong ni Alan. Tahimik na tumugtog ang jazz. Tunog ng piano. Malambot. Umakyat ang MC sa entablado. Nakabarong Tagalog. Elegant. Salamat po sa inyong pagsama sa huling gabi. Ang Maynila po ay sisikat para sa inyo. Mainit na boses. Dahan-dahang dumilim ang ilaw. Ang paningin ay nakatuon sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon. May lumutang na ilaw sa langit. Drone. Daan-daang drone. Nagbago ng kulay. Pula, asul, dilaw, perda. Kumikinang. Parang bahaghari. Lumabas ang mga letra. Welcome to the Philippines. Filipino at Ingles. Magkasama. Nagpalakpakan ang mga tao. Oh my God, di ka panipaniwala. Hindi ko maisara ang bibig ko. Tumulo ang luha. Gumagalaw ang mga drone. Nagbago ng form. Naging bulaklak. Bulaklak ng sampagita.
namukadkad ng buo sa langit. Para ba sa amin yan? Tanong ng isang tao sa katabing mesa. Ngumiti ang MC at tumango. Opo, para po sa inyo. Dahil dumating po kayo ng bukas ang puso, uminit ang dibdib ko, nagbago ang musika. Lumabas ang live band. Mula sa sulok ng entablado, umalingaw-ngaw ang kanta. Malinis na boses. Filipino at Ingles, magkahalo. Sa labas ng salaming bintana, may lumabas na fireworks. Tahimik na fireworks. Walang tunog. Pero, maganda. Tumulo ang luha. Pinunasan ko. Tumulo ulit. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Mamasa-masa rin ang mata niya. Susan, napakasuwerte natin. Bakit? Nakita natin ang sandaling ito. Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Tumingin ako sa paligid. Umiiyak ang mga tao. Luha ng emotion. May lola na pinunasan ang mata ng panyo. Yumuko ang lolo. Pareho ang nararamdaman ng lahat. Pasasalamat, emotion at panghihinayang. Natapos ang kanta. Nagpalakpakan. Standing ovation. Sandaling katahimikan. Umakyat ulit ang MC sa entablado. Isang karangalan po na dumating kayo sa Pilipinas. Sana, ang sandaling ito ay manatiling mainit na alaala sa puso ninyo. Huling pagbati. Muling lumiwanag ang ilaw, tumayo ang mga tao, nagyakapan, nakipagkamay. Tiningnan ko, sa labas ng bintana, umaagos ang dagat, tahimik. Dumaan ang 5 araw na ginugol namin dito. Ang bawat sandali ay bumasag sa prejudice. Ang Pilipinas ay hindi bansa na iniisip namin. Mas maganda, mas mainit. Alan, sabi niya, gumaling ang puso ko sa Pilipinas. Eksaktong expression. Masakit pa rin ang tuhod ko. Hindi gumaling, pero gumaan ang puso ko. Nawala ang prejudice. Nagkaroon ng bukas na puso. Iyan ang tunay na paggaling. Tumayo ako sa upuan. Bago lumabas, tumingin ulit sa dagat. Kumikinang pa rin ang ilaw. Maganda. Paalam Maynila, bulong ko. Salamat. Bumalik kami sa bus. Pauwi na sa hotel. Tahimik ang lahat. Hindi kailangan ng salita. Lahat ay nasa kanilang sariling oras. Bumalik sa kwarto. Maayos na ang bagahe. Aalis kami bukas ng umaga. Umupo ako sa kama. Tumingin sa labas ng bintana. Huling gabi sa Maynila. Pinatay ko ang ilaw. Dumilim. Pero maliwanag sa loob ng puso ko dahil ang Pilipinas ang nagbigay ng liwanag. 6:00 ng umaga. Tumunog ang alarm. Nagising ako. Mabigat ang katawan. Ayaw kong umalis. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagigising ang Maynila. Sumisikat ang araw. Huling umaga. Inayos ko ang bagahe. Sinara ang suitcase. Mabigat. Dahil sa mga gift. Alan, handa na? Oo. Pero hindi ako nakapagsalita. Ayaw kong umalis. Ako rin, tumango si Alan. Bumaba kami sa lobby. Nagtipon ng mga tao. 3,000 miyembro ng Silver Circle. Madilim ang mukha. Puno ng panghihinayang. Kailangan ba talaga tayong umalis? Tanong ng isang lola sa staff. Nanginginig ang boses. Opo, may oras po ang eroplano. Nakakalungkot po talaga. Namula ang mata ng lola. May tumulong luha. Narinig ang buntong hininga sa paligid. Nakita ang mga nagpupunas ng mata ng panyo. Ang ganda talaga ng Pilipinas. Babalik kami. Hindi ko inisip na ganito kabilis matatapos. Uminid din ang mata ko. Gusto kong pigilan, pero tumulo ang luha. Lumapit si Margaret. Pula rin ang mata niya. Susan, umiyak ka? Medyo. Ako rin. Ayaw ko talagang umalis. Hinawakan niya ang kamay ko. Naghihintay ang bus. Isinakay ang bagahe. Sumakay kami, isa-isa. Nakapila ang mga staff ng hotel. Kumaway. Ingat po kayo. Balik po kayo. Sumigaw sila sa Filipino at Ingles. Taos-pusong boses. Umalis ang bus. Tumingin ang mga tao sa labas ng bintana. Unti-unting lumayo ang hotel. Paalam, narinig ang mahinang boses. Pauwi na sa paliparan. Tahimik ang lahat. Walang salita. Tiningnan ng bawat isa ang labas ng bintana. Dumaan ang Maynila. Matataas na gusali. Malinis na kalye. Maayos na kotse. Pamilyar na tanawin. Dumating sa Naiya. Bumaba kami. Nag-check-in. Inabot ang bagahe. Habang naghihintay sa immigration, nag-usap ang mga tao. Ang biyaheng ito, ang galing talaga. Oo, hindi namin makakalimutan habang buhay.
Ang babait talaga ng mga Pilipino. Lahat ay nag-usap tungkol sa Pilipinas. Positive na usapan lang. Naglakad patungo sa gate. Naghihintay ang chartered plane. Tapos na talaga, sabi ko. Hindi. Ngayon pa lang magsisimula, sabi ni Alan, habang hinahawakan ang kamay ko. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating ikuwento sa mga tao ang nakita natin. Nagsimulang gumalaw ang eroplano. Patungo sa runway, bumabagal, lumipad. Sa labas ng bintana, nakita ang Pilipinas. Naging dot ang mga gusali. Tumulo ulit ang luha. Hindi ko napigilan. Alan, babalik ako. Pangako. Pangako rin ako. Pumasok ang eroplano sa ulap. Hindi na nakita ang Pilipinas. Nawala. 13 oras na flight. Mahabang oras. Nakatulog ako. Nanaginip ako. Panaginip tungkol sa Pilipinas. Dumating sa Dallas, lupa ng Amerika. Ang paliparan, hindi pamilyar. Mukhang marumi. Walang disiplina ang mga tao. Napakalaki ng pagkakaiba sa Pilipinas. Umuwi kami sa bahay. Binuksan ang pinto. Pamilyar na amoy. Pero may kakaiba. Ang bahay, hindi na tulad ng dati. Tayo ang nagbago, sabi ni Alan. Tama siya. Kinabukasan, tumawag ang mga kaibigan. Kumusta ang Pilipinas? Nagulat ako. Malinis, mabait, at ligtas. Ang ganda talaga ng Asia? Oo. Itapon mo ang prejudice. Ang Pilipinas, amazing na bansa. Sinabi rin ni Alan sa mga kakilala niya. Ang medical system, nakakagulat, pero mas nakakagulat ang attitude ng mga tao. Anong attitude? Attitude ng pagmamalasakit sa isa't isa. Attitude ng trust. Gusto mo bang bumalik? Siyempre, babalik talaga ako. Pagkatapos ng 1 linggo, tumawag ang Silver Circle Web Magazine. Gusto po ba ninyong magsulat ng travelogue? Siyempre, sumulat kami ni Alan. 2 gabi kaming nagpuyat. Isinama ang lahat ng experience. Nagdesisyon ng title, Healing Without Medicine. Nalathala sa web magazine. Agad ang reaction. Hilot, di ka panipaniwala. Gusto ko ring pumunta. Daan-daang comment, shared. Kumalat sa SNS. Nagkaroon ng hashtag, HealingInPH. The Philippines is the future. I can't believe this country exists. Nagpatuloy ang comment. Nag-upload ang mga tao ng litrato. Mga litrato na kinuha sa Pilipinas. Intramuros, Manila Bay, Quiapo Market. Lahat ay masaya ang mukha. Lumipas ang 2 linggo. Nagpakita ng interes ang American media. May lumabas na article sa lokal na pahayagan. Retirees find hope in the Philippines. Isinama ang kwento namin sa article. May litrato rin. Mainit ang reaction. Tumawag din ng ibang pahayagan. Interview po, posible? Opo. Lumabas kami sa radio broadcast. Nagkuwento tungkol sa Pilipinas. Ano po ang special sa Pilipinas? Ang mga tao, mainit sila at may trust. Gusto niyo po bang bumalik? Siyempre, babalik talaga ako. Pagkatapos ng broadcast, dagsaan ang email. Gusto ko ring pumunta. Paano mag-book? Magkuwento pa kayo ng mas detalyado. Naging abala kami ni Alan. Tumawag sa iba't ibang lugar. Ang maliit na travelogue, gumawa ng malaking wave. Kinagabihan, nanood kami ng balita. May balita tungkol sa Pilipinas, increase in senior tourists visiting the Philippines. Lumabas ang airport scene sa screen. Wow! Bumuhos ang emotion. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Tayo ang gumawa niyan. Oo, ibinahagi natin ang totoo. Hindi kami nagsinungaling. Ibinahagi lang namin ang na-experience namin. Pero, iyon ang nagpakilos sa mga tao. Gabi na. Humiga ako sa kama. Kinuha ang keychain. Nakaukit ang susan. Hawak ko. Natulog ako. Lumipas pa ang 3 linggo. Isang umaga. Binuksan ko ang TV. CNN. Nagsimula ang feature corner. The Philippines, a country that cares for each other. Sabi ng reporter. Ang biyahe po ng matandang mag-asawa na ito ay hindi lang simple travel review kundi naging mitsa para muling tingnan ng mundo ang Pilipinas. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alan, ang kwento natin, tumakbo si Alan. Nanood kaming magkasama. Pagkatapos ng ilang araw, nakita ang pagbabago. Pumasok ako sa airline website. Tiningnan ang airfare papuntang Pilipinas. Fully booked. Lumabas ang pulang letra, Delta, United,
American Airlines, lahat fully booked. Di ka panipaniwala. Kinabukasan, nanood ako ng balita. May subtitle sa ilalim ng screen, Urgent Increase in Air Demand to Manila, led by senior citizens. Sabi ng reporter, nagdagdag po ng emergency routes ang mga major airlines papuntang Pilipinas. Delta Airlines, mula 3 flights sa isang linggo, naging araw-araw na. United, nagdagdag ng 2 flights sa existing routes. May email, mula sa Silver Circle. Healing Tour to Manila 5-day program, 10 slots sold out. Adding new schedules. Florida, Chicago, Toronto, London. Nagbook ang mga senior citizens sa buong mundo papuntang Pilipinas. Uminit ang mata ko. Malalaman din nila agad ang emotion na naramdaman natin, sabi ni Alan, habang inilalagay ang tasa ng kape. Ang sinulat mong article, nagpakilos sa mga tao sa huli. Hindi article. Umiling ako. Nahila sila ng sincerity. Iyan ang lakas ng Pilipinas. Nagkaroon ng katahimikan, payapang katahimikan. Ang Pilipinas, developed country sila, hindi lang dahil sa technology o economic power, dahil hindi nila nakalimutan kung paano mag-care sa isa't isa. At ngayon, malalaman niya ng mundo. Tumango, si Alan. Nagbiyahe tayo sa isang bansa, pero parang pumunta tayo sa future. Oo, tumawa ako. Ang Maynila na nakita natin, makikita na rin ng buong mundo. Ngumiti kami. Tahimik na hinawakan ni Alan ang kamay ko. Salamat sa pagsama mo. Ako rin, sa bukas mong puso. Tiningnan namin ang isa't isa, walang salita. Mainit ang keychain sa kamay ko. Sa sandaling ito, may dumarating sa Naya. Nagulat sa robot, napatulala sa platform door, umiyak dahil sa kabaitan. Katulad namin. Hanggang dito na po ang moving na biyahe ng mag-asawang Susan at Alan. Ipagpapatuloy po namin ang kwento ng ating bansa na ikagugulat ng mundo. Paki-subscribe at like po at ibahagi ang inyong mga iniisip sa comment section. A spoonful of emotion. Maraming salamat po.